Sa oras ng 6:42 AM, pumanaw po yung aking anak na si Jovelyn mga bossing. 2 years na po niya ngayon mga boss. At dahil nga po mga bossing ko sobrang pagod kasi kahapon birthday po ng aking anak ay madaling araw pa lang ay naghihiwa na po kami. Kasi ang nga niluto ko yung mga paborito ng aking anak. At saka gusto po niya yung luto ko mga bossing, luto namin. Nagpatulong ako sa pinsan ni Joel na si Candy mga boss. Tapos, ayun, dahil nga po, di ba, pag halimbawa sa mga catering, kumbaga, yung gusto mong lasa, hindi makuha. Kaya ako minalang, at saka mas mura lamang po yun. Ngayon po mga bossing, ngayong araw na ito naman, ay kay Jovelyn, pakita ko po sa inyo. Ngayon ko na parang mas bongga kapag tapos mura lang. Parang akala mo grande dahil sa mga dekorasyon. Pero mura lang mga bossing. Kasi nga po, mga balon-balon lang po ito. Tapos magmumukha lang siyang parang grande. Kasi nga po, may mga dekorasyon. Kaya yun, isa yun sa mga tip na maibibigay ko po sa inyo. Lagyan nyo siya ng dekorasyon para mukha siyang grande mga bossing. Kaya kanina pa mga boss, medyo sobrang pagod ko sa katambinti ko, palakad-lakad. Ay, 6 na pala. May kumukulbit sa akin, akala ko si daddy. Hindi ko na malaya ng oras. Tapos, tingin ko, natiklop na pala yung kumot ni daddy. Bumangon na siya. Tapos yung inilabutan ako, pinababangon na ako ni Jovelyn. Ngayon yung araw na, isa sa mga parang shocking. Shocking yung araw na ito sa akin. Dahil panahon na yun, hindi talaga ako makapaniwala. Nung nangyari po yun sa aking anak, parang tulala ako. Parang hindi ko pa, parang wala, parang buwang, parang ganun. Wala sa isipan ko pa na wala na yung anak ko. Nung habang tumatagal, ba't wala na yung anak ko? Yung mga ganun. Parang lalong hinahanap. Totoo nga yung sinasabi ng iba na habang tumatagal, lalo mo siya nang namimiss. Yung mga hindi nakakaranas ng ganitong sitwasyon, naunawaan ko kayo, hindi niyo ako maunawaan, basher ko kayo. Pero totoo lang, kagaya noong anak nga po ni Ella Atienza, nagbabasa pag vlogger ka kasi kailangan hindi ka maindahin eh. Kapag maindahin ka, talo ka. Ngayon, hindi ako nagbabasa ng mga comment. Totoo lang kasi ayoko ako yung masasaktan. Kasi ganyan din ako dati, kaya naunawaan ko. Dati kinikilabutan ako, nainis ako. Pero hindi ako nagko-comment sa iba kasi ayoko makakasakit. Ngayon, ini-slide ko, sasabihin ko lang, ba't ba pinopost pa yun? Bakit sinasabi mo pa yan? Yung mga ganun. Pero ngayon naunawaan ko, kaya pala nila na yun, para kahit papaano maibsan ko ano yung nararamdaman. Basta ako nasabi ko lang bilang isang nanay, kung ano man yung nararanasan ko ngayon, sinishare ko lamang po mga bossing. Kung naramdaman ko, para kahit papaano gumaan yung nasa kalooban ko. Yung mga hindi pa nakakaranas ng ganito, mga basher ko yan. Bahala kayo, basta pag naranasan nyo na, maunawaan nyo na rin ako.